May mga bagay sa mundo na kapag nakita mo, iisipin mong iyon na ang sagot sa lahat ng problema mo. Pero paano kung ang hinihilin mo ay siya ring unti-unting sumisira sa'yo? At paano kung ang tunay na kayamanan ay matagal mo nang hawak pero hindi mo lang napapansin? Ito ang kwento ni Lino. Noong unang panahon, sa isang malawak at malagong kagubatan na puno ng matatangkad na puno, makakapal na damo at mga landas na tila nalilimutan ng mundo, may isang maliit na kubo na halos matago sa pagitan ng mga dahon at sanga. Hindi ito madaling makita. Kailangan mong maglakad sa makitid na daan, tumawid sa maliit na batis, at lampasan ang tahimik na bahagi ng gubat bago mo ito marating. At doon, naninirahan si Lino. Isang binatang sanay sa hirap pero hindi nawawala ng pag-asa. Hindi siya mayaman. Ang kanyang kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang yero. May mga bahagi itong butas kaya tuwing umulan, pumapasok ang tubig at napipilitan siyang maglagay ng mga lumang lata para saluhin ang patak. Sa loob ng bahay, kakaunti lang ang gamit. Isang lumang higaan, maliit na lamesa at isang lutuan na halos wala ng laman. Pero sa kabila ng lahat ng yon, marunong pa rin siyang ngumiti. Hindi pilit, hindi nagpapanggap, kundi dahil natuto siyang tanggapin ang kanyang buhay. Dati, hindi siya nag-iisa. May mga magulang siyang nagturo sa kanya kung paanong magsikap at magtiis. Pero sa paglipas ng panahon, iniwan siya ng tadhana. At mula noon, siya na lang ang natira. Ganito na lang pala talaga. Minsan, mahina niyang nasasabi habang nakaupo sa labas ng kanyang kubo, nakatingin sa malawak na kagubatan. Ngunit kahit nag-iisa siya, hindi siya sumuko. Araw-araw, maaga siyang gumigising. Minsan, bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Mauna na ako, mahina niyang sabi sa sarili habang binubuksan ng pinto. Sasalubong sa kanya ang lamig ng hangin at tunog ng mga ibon sa gubat. Bitbit ang kanyang lumang sako, lalakad siya sa makitid na daan palabas ng kagubatan papunta sa baryo. Doon siya nangungulekta ng bote, bakal at kung ano-ano pang pwede niyang maibenta. "Lino, may bote ako dito!" sigaw ng isang matandang babae. "Salamat po, Nay!" sagot niya agad, may paggalang at simpleng saya. Kahit maliit ang kinikita niya, pinipilit niyang magpasalamat. Kahit pagod ang katawan, pinipili niyang ngumiti. Pagbalik niya sa kubo, minsan ay pagod na pagod siya. Minsan, kulang ang pagkain. Minsan, wala talaga. Basta may makain lang, sapat na po yun. At kahit mahirap ang buhay, may isang bagay na hindi nawawala kay Lino, ang kanyang kababaang loob. Hindi niya alam na sa simpleng buhay na iyon, may darating na bagay na susubukin sa kanyang puso. Isang bagay na magbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya, pero unti-unting kukunin ang tunay niyang pagkatao. Isang araw, habang naglalakad sa tabi ng ilog, may napansin siyang kakaibang kislap. "Ha? Ano yun?" Lumapit siya at hinukay ang bahagyang nakabaon sa putik. Isang bote, kulay ginto. Pinunasan niya ito. Ang bigat, parang hindi ordinaryo. Dinala niya ito sa bahay. Habang pinupunasan niya, biglang nagliwanag ang bote. Napaatras siya. "Ano to?" May boses na lumabas. "Kung ano ang hilingin mo, ay matutupad." Nanlaki ang mata ni Lino. "Teka, totoo ba to?" Saglit siyang natahimik. "Kung pera po?" Biglang may lumitaw na pera sa harap niya. Napaatras siya.
Salamat. Hindi ko po alam kung paano ito nangyari. Sa simula, maliit lang ang hinihingi niya. Pagkain, damit, at kaunting pera. Salamat, sapat na po to. Unti-unti, gumaan ang kanyang buhay. Hindi na siya nagugutom, hindi na siya nag-aalala sa susunod na kakainin. Pero habang tumatagal, may nagbago. Isang umaga, napatingin siya sa kanyang lumang kubo. Kung pwede naman, bakit hindi pagandahin? Humiling siya. At sa isang iglap, nagbago ang kanyang bahay. Mas maayos. Mas malaki. Mas maganda. Napangiti siya. Ganito pala pakiramdam. Lumipas ang ilang araw. Hindi na siya pumupunta sa baryo. Hindi na siya nangungulekta. May dumaan na kapitbahay. Lino, hindi ka na namin nakikita. Ah, busy lang po. May kliyang sagot. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya nakikipagkwentuhan. Hindi na siya nakikitawa. Isip ni Lino, hindi na ako tulad nila. Iba na ako ngayon. May batang lumapit sa kanyang bahay. Kuya Lino, pwede po bang humingi ng tubig? Tumingin siya. Sandaling natahimik. Sa kabila ka na lang. Hindi siya lumapit. Hindi siya tumulong. Tahimik ang bata. Umalis. Sa loob ng bahay, napaupo si Lino. Bakit ko ginawa yun? Pero agad niya itong pinauwi. Habang dumadami ang kanyang yaman, lalo siyang natatakot. Gabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang tinitignan ang kanyang mga gamit. Ang pera, ang bahay. Paano kung mawala to? Naglalagay siya ng kandado. Sinisigurado ang lahat. Pero kahit gaano niya protektahan, hindi nawawala ang kaba. Sa gitna ng marangyang bahay, nakaupo si Lino, mag-isa, tahimik. Walang tumatawa, walang kumakausap. Ganito ba talaga? Naalala niya ang dati, yung simpleng kubo, yung mga taong bumabati sa kanya, yung ngiti niya na totoo. Mas masaya pa yata ako noon. Isang araw, may kumatok sa kanyang pinto. Anak, kahit konting pagkain lang. Tumingin si Lino. Saglit siyang nagdalawang isip. Nakita niya ang sarili niya noon. Gutom, pagod, walang-wala. Pero biglang pumasok ang takot. Pasensya na po, wala akong maibibigay. Isinara niya ang pinto. Tahimik. Sa loob niya, parang may nawala. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Paikot-ikot siya sa loob ng bahay. Bakit parang hindi ako masaya? Humiling siya ng mas marami, pero walang nagbago sa pakiramdam. Mas dumami ang pera, mas lumaki ang bahay, pero mas lalong bumigat ang dibdib niya. Anong kulang? Umupo siya, tahimik. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na kahit nasa kanya na ang lahat, parang wala pa rin siyang laman sa loob. Isang gabi, muling nagsalita ang bote. Ang lahat ng iyong hiling, may kapalit. Kinabahan si Lino. Ano pong kapalit? Unti-unti mong nawawala ang iyong puso. Natahimik siya. Tumingin siya sa paligid. Malaki ang bahay. Maraming pera. Pero walang saya. Walang katahimikan. Lahat nasa akin, pero bakit parang wala akong nararamdaman? Kinabukasan, dinala niya ang gintong bote pabalik sa ilog. Tahimik ang paligid. Salamat, pero hindi ko na po ito kailangan.
Saglit siyang tumingin sa bote. Kung kapalit nito ang puso ko, hindi na po. Maingat niyang inilapag at tuluyang iniwan. Unti-unting nawala ang kanyang kayamanan. Ang malaking bahay naging simple ulit. Ang pera nawala. Pero may bumalik. Ang kapayapaan. Ang saya. Aral ng kwento. Hindi lahat ng kumikislap ay tunay na kayamanan. Ang kasakiman ay nag-aalis ng kapayapaan. At ang pusong marunong makontento ang pinakamayaman sa lahat.